Kabanata 46, Ang Sabungan. Tuwing araw ng linggo, kung marami ang napunta sa simbahan ay marami ding nasa sabungan. Dito nagkikita ang mayayamang handang magpatalo ng malaking puhunan at mahihirap na nakikipagsapalaran. Para sa pamahalaan, hindi mahalaga kung sino ang nananalo dahil ang importante ay makokolektang buwis mula sa tao na gagamitin daw sa pagpapatayo ng kalsada at tulay na itinutustos sa pagpapaunlad ng agrikultura. Nahahati ang sabungan sa 3 bahagi. Malapit sa pasukan ang unang hati kung saan nakapwesto ang mga tindera ng kakanin, nga at sigarilyo. Sa ikalawang bahagi naman ng sabungan ay makikita ang pagsasama-sama ng mga sabungero bago magsimula ang aktwal na paglalaban ng manok. Sa ikatlo at huling bahagi ng sabungan nakapwesto ang mga may matataas na posisyon na silang humahatol. Naroon din sina Kapitan Tiago, Kapitan Basilio at Lucas sa sabungan ng araw na yon. Nagkasundo ang dalawa na paglabanin ng mga dalang manok sa halagang 300 piso. Lumalabas na liamado ang puti at dehado ang pula. Kung marami ang pumupusta, marami din naman ang nanonood lang dahil wala naman silang pera. Kapilang ang magkapatid na sina Tresilo at Bruno sa mga nagmamasid lang. Papahiramin ni Lucas ang dalawang magkapatid ng pera kung papayag ang mga itong sumama sa paglusob sa kwartel. Dagdag pa ni Lucas ay mas malaking pera ang makukuha nila kung makakapag-akay pa sila ng madami. Sinabi ni Lucas na bukas na darating ang mga sundatang gagamitin sa pagsugod. Nagpatuloy sa panonood ng sabong ang lahat matapos ang pakikipagsunduan na naganap. Lalakad sa bayan si Doña Victorina kasama ang kanyang asawa na si Don Tiburcio. Pinagyabang niya na ang kanyang kasuotan ay inaasahan ng pagpuli mula sa ibang tao. Ngunit hindi siya pinansin ng ensign. Nagalit si Doña Victorina at sinabihan ng ensign na dapat siya magbigay-bigay sa kanya. Nakita rin niya si Doña Consolacion. Nagalit si Doña Victorina dahil tingin niya ay sinusulip siya ni Doña Consolacion. Nag-away silang dalawa. Ito ang nagpapakita ng higwaan sa lipunan. Kabanata 48, Ang Palaisipan. Dumating si Ibarra sa tirahan ni Kapitan Tiago kinabukasan upang dalawin si Maria Clara. Dala-dala ang balitang napawalang bisa na ang kanyang pagiging eskomunikado. At ang liham para sa kura paroko na nagpapatunay na muli siyang tinatanggap ng simbahang katoliko. Tuwang-tuwa na nagsisigaw si Tia Isabel habang tinatawag si Maria Clara. Tumingala si Ibarra sa balkonahe at napangiti nang makitang tumindig ang dalaga. Ngunit mabilis na binawi ang ngiti ng binata nang makitang may daladalang pumpon ng mga rosas ang dalaga. Umalis si Ibarrang mabigat ang loob at piniling puntahan ang pagtatayuan ng paaralan upang doon magpalipas ng sama ng loob. Naabutan niya doon si Nolwan na naguutos sa mga manggagawa. Ipinakita ni Nolwan kay Ibarra ang mga natapos ng gawain. Pinaalam din ni Ibarra kay Nolwan na wala ng bisa ang pagiging eskomunikado nito. Maya-maya pa'y nakita ni Ibarra si Elias na paparating bit-bit-bit-bit ang mga sako ng simento. Inutusan ni Ibarra si Nolwan na kuhanin ang listahan ng mga trabahador. Sinamantala naman ni Ibarra ang pag-alis ni Nolwan at ito'y lumapit kay Elias. Sinabi ni Elias kay Ibarra na magkita sila sa bangka nito sa may tabi ng lawa paglubog ng araw dahil mahalaga itong sasabihin. Dali-daling umalis si Elias nang pabalik na si Nolwan. Paulit-ulit na binasa ni Ibarra ang listahan ng mga trabahador ngunit hindi niya nakita sa listahan si Elias. Kabanata 49, Ang hinain ng mga inuusig. Kapalubog ng araw na dumating si Ibarra sa tabi ng lawa. Doon ay nakita niya si Elias na nakasakay sa nakahintong bangka. Na makasakay na ang binata ay nagsiwala ng sumagwan si Elias. Humihingi ito ng paumanhin dahil sa gitna ng lawa lang sila mag-uusap dahil mas tahimik doon at paniguradong walang makakarinig sa kanilang pag-uusapan. Handa si Ibarra na sumuporta sa adhikain ng mga naapi sa pamagitan ng pagbibigay ng pera at paghingi ng tulong mula sa mga kaibigan nito sa Madrid at pati sa Kapitan General. Ngunit nababahala ito na sa halip makatulong ay baka mas lalo pang makasama ang kanilang balak. Bagamat ramdam ni Ibarra ang matinding hinaing ni Elias, ay hindi pa rin ito napapahayag sa bandang huli. Sinabi nitong ibabalita na lang niya sa mga api na hindi pumayag na ang binata, sa halip ay umasa na lang sa Diyos. Kabanata 50. 40 taon na ang nakalipas nang mamasukan ang lolo ni Ellis bilang taga-suri ng opisina ng isang mga ngalakal na Kastila.
Nang masunog ang nasabing tanggapan na inihabla ito ng may-ari dahilan sa walang kakayahang kumuha ng magaling na abogado, ay masaklap na parusa ang pinataw dito. Napilitang manlimos ang kanyang lola para may pambili ng gamot ng asawa at para may ipakain sa nag-iisang anak na lalaki. Nabulok ang bangkay ng lolo ni Ellis at nasakdal naman ang lola sa salang kapabayaan kung sino-sinong lalaki din ang kinasama nito. Makalipas ang ilang buwan ay muling nabuksan ang kaso ng lola ni Ellis. Sa takot na makulong ay itinakbo niya ang 2 anak na lalaki sa kalapit na lalawigan. Pinalaki niya ang 2 magkapatid. Naging bandido ang nakakatandang anak na tinawag na Balat. Habang ang isa naman ay nangako sa sarili aalagaan ng ina. Isang umaga ay nakita na lamang ng mga tao ang bangkay ng lola nito. Natagpuan ito sa ilalim ng puno ng bulak. Ikinagulat naman ng bunsong anak nang makita ang dugo ang ulo ng kapatid na nakasabit sa sanga ng puno. Matapos maipalibing ng bunsong anak ang bangkay ng kapatid at ina, ay nagpakalayo-layo ito. Paglaon ay unti-unting nakaipon ng salapi at napaunlad ang sarili. Nakakilala siya ng isang dalaga na may mahigpit na magulang. Nang minsang may nangyari sa kanila ay nangako naman na ito ay paninindigan. Christmas pa lang ay namatay naman ang kanilang ina. Nag-aral si Ellis sa mga Jesuitas dahil sa kaya naman ng lolo nito. Ngunit agad naman itong umuwi kasama ang kambal niya nang namatay ang lolo upang asikasuhin ang kanilang kabuhayan. Si Concordia naman ay nakatakdang ikasal ngunit ito ay hindi natuloy dahil sa nalaman ang nakaraan nito. Nalungkot si Concordia sa balitang ikinasal na sa iba ang kanyang kasintahan. Nawala na lang ito ng biglang isang araw. Magmula noon ay nagsimulang gumala-gala si Ellis sa iba't ibang lugar dahil sa mga bintang na hindi naman niya ginawa. Kabanata 51. Mga pagbabago. Nakatanggap ng liham mula kay Doña Victorina si Linares na nakapagbalisa dito. Alam niya na hindi nagbibiro ang Doña. Siya ngayon sising-sisi sa paghahambog at pagsisinungaling. Sa paghahangad lamang na makapagsamantala. Dumating si Padre Salvi sa bahay ni na Kapitan Tiago. Masaya nitong ibinalita ang tungkol sa sulat na padala ng Arsobispo tungkol sa pag-alis ng eskomunyo kay Ibarra, kasabay ng kanyang pagpuri sa binata na ito'y kalugod-lugod ngunit may kaunting kapusukan. Maya-maya'y dumating si Ibarra kasama si Tia Isabel. Habang nag-uusap sina Padre Salvi at Kapitan Tiago, nagpapasalamat ang binata sa mga narinig. Ilang sandali ay lumapit ito kay Sinang upang itanong kung galit sa kanya si Maria Clara. Ayon kay Sinang ay pinasasabi raw ni Maria Clara na nilimutin na lamang siya nito. Ngunit nais ni Ibarra na makausap ng sarilinan ang kanyang sintahan. Di nagtagal ay umalis na rin si Ibarra. Kabanata 52. Tinanong ng isang anino kung nakausap ba nito si Elias. Tugon naman ng isang anino ay hindi pa, pero tiyak niya nakasama nila si Elias dahil minsan na ito naligtas ni Ibarra. Dagdag pa ng isang anino na tinulungan ni Ibarra ang asawa nito na may pagamot sa Maynila. Sila din daw ang sasalakay sa kwartel upang ipamukha sa mga gwardiya sibil na sila mga anak na handang magigante para sa mga Manila. Napag-usapan din ng mga anino na aabot sa 20 katao na ang katauhan ni Ibarra. Sandaling tumahimik ang mga anino nang may narinig na paparating. 2 anino ang magkasunod na dumating sa sementeryo. Ang unang anino ay walang iba kundi si Lucas. Hinanap ni Lucas ang 2 magkapatid na nangako makipagkita doon. Ayon kay Lucas ay may sumusunod sa kanya kaya kinakailangan maghiwalay at magtago ang mga aninong nandoon. Nagtago si Lucas sa likod ng pintuan ng sementeryo at nagmatyaga kung sino ang sumusunod sa kanya. Bumuhos ang malakas na ulan at nagtatakbong sumilong si Elias sa likod ng pinto ng sementeryo na may bubong na yero. Doon ay natagpuan niya ang unang sumilong. Napagkasunduan ng 2 anino na
magsugal at kung sino man na matalo ay maiiwan upang makipagsugal sa mga patay. Tumungo ang dalawa sa loob ng libingan at pumesto sa itaas ng puntod. Doon sila umupo ng magkaarapan at nagsimulang magsugal. Ang dalawang anino ay si Elias at Lucas. Sa huli ay nagtalo si Elias na sugal niya ng dalawa. Kabanata 53. Usap-usapan sa bayan ng San Diego ang nakitang mga liwanag sa sementeryo. Kanya-kanyang hinuha ang mga tao kung ano at saan nanggaling ang liwanag. Nariyan ang hinalang mula ito sa mga demonyo o mga kaluluwang di matahimik sa purgatorio. Habang abala sa pagkukwentuhan ang lahat, ay may isang bata ang nakapagsabi na isang ilaw lang ng kandila at dalawang lalaking nakasombrero ang nakita niya sa sementeryo noong gabi. Maraming nagalit sa bata dahil sa ito raw ay nagmamagaling. Dahil sa iya ay umalis na lang ang bata, hila-hila ang ipinapastol ng kalabaw. May iba namang usapan sina Don Filipo at Piloso Potasio. Ibinalita na kasi ng Don natanggap na ng alkalde ang kanyang pagbibitiw. Tutol naman dito ang matandang pilosopo dahil sa panahon daw ng digmaan ay dapat nananatili sa kapangyarihan ang mabubuti. Sinabi rin nito na ibang-iba na raw talaga ang Pilipinas 20 taon ang nakalilipas mula nang dumating ang mga Europeo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sinabi ng Don kay Tasio kung nais raw ba niya ng gamot dahil nanghihina ito. Sabi niya na hindi niya kailangan ng gamot dahil kapag yumao siya, mas kailangan ng mga may iwan ang gamot. Ibinili ni Piloso Potasio kay Don Filipo na sabihan si Ibarra na makipagkita sa kanya bago ito mamatay. Kabanata 54. Lahat ng lihim ay nabubunyag at walang di nagkakamit ng parusa. Nagpunta ang kura sa bayan ng Alperes upang ibalita rito ang pinaplanong pag-aklas at paglusob sa kwartel. Nalaman daw ito ng kura dahil sa isang babaeng nagumpisal. Pinaghandaan ng kura at ng Alperes ang sinabing pag-aklas. Nagtalaga sila ng mga gwardiya sibil sa kumbento habang lihim na nakamasid ang mga sibil sa kwartel. Dali-dali ring nagpunta sa bahay ni Ibarra si Elias. Natagpuan niya ito sa laboratorio. Sinabi nito ang pinaplanong pag-aklas na tiyak si Ibarra ang ituturong nagbayad sa kilusan ng paglusob. Dahil dito, susunugin nila ang mga aklat at kasulatan ni Ibarra na maaaring magamit na ebidensya laban sa kanya. Nakita ni Elias ang isang kasulatan tungkol kay Don Pedro Ibarra Mendia. Itinanong ni Elias kung kaano-ano ito ni Ibarra. Sumagot siya na nuno niya raw ito. Nanginig sa galit sa Elias sapagkat ang Don na iyon ang nagpahirap sa kanyang nuno. Nais na sanang gamitin ni Elias ang balaraw kay Ibarra, ngunit natauhan nito at umalis na lamang. Kabanata 55. Ang pagkakagulo sama-samang naghahapunan sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares. Niyaya naman ni Maria Clara sa harap ng piano. Hindi mapakali si Maria Clara sa paghihintay sa pagdating ni Ibarra. Nang sumapit ang ikawalo ng gabi, narinig na tunog ng nabatingaw ng simbahan. Nagtayuan ang lahat sa sala at nagsimula ng magdasal sa pangunguna ni Padre Salvi. Hindi pa man matatapos ang pagdadasal ay bumukas na ang pinto at siyang pumasok ni Ibarra. Tinangkapang lapitan ni Maria Clara si Ibarra, ngunit biglang narinig ang lahat ng malalakas na putok sa labas ng bahay. Nagtago si Padre Salvi sa likod ng haligi ng bahay. Walang tigil sa pagdadasal si Tia Isabel habang magkayakap sina Sinang at Maria. Nananatili namang kalmado si Ibarra sa kabila ng takot nito. Rinig din ang sunod-sunod na kalabog mula sa mga yapak na mga paa. Nang matapos ang putukan ay pinababa ng Alperes si Padre Salvi. Ang akala ng lahat ay humihingi ito ng tulong matapos masawi sa putukan. Samantala, gulong-gulo pa din ang isip ni Elias nang malaman na lolo ni Ibarra ang pinagmulan ng pagdurusa ng kanyang angkan.
Isinilid na Elias lahat ng gamit sa sako. Nang paalis na ay may parating na gwardiya sibil kaya madali nitong kinuha ang gasera at winisikan na ang mga gamit ng gas. Mabilis na tumalon si Elias sa bintana at nagsimulang magliyab ng bahay ni Ibarra. Nagpupumilit pumasok ang mga gwardiya sibil ngunit di naman pumapayag ang mga katiwala hanggang walang sinasabi ang among si Ibarra. Kabanata 56. Mga sabi-sabi at palapalagay. Kinamagan ay kita pa rin sa bahay ng San Diego ang takot tahimik ang buong paligid dahil walang makikita palakad-lakad sa daanan. Isang batang lalaki ang naglakas ng loob na magbukas ng bintana. Nang makita ng lahat ang katapangan ng bata ay sabay-sabay nagbukas ng kanikana ng bintana ang magkakapitbahay. Ang kaninang tahimik na kapaligiran ay nagmistulang palengke sa ingay. May mga nagsasabi sa grupo daw ni Kapitan Pablo ang lumusob. May ilan naman nagsasabi na nagkaengkwentro raw at nagbarilan ang pulis at ang mga konstibularyo na siyang naging rason kung bakit dinakip ang base alkalde. May mga kwento pang nagkarambulan daw si Padre Salvi at ang Alperis. May kumakalat ding balita na inchik ang lumusob. Nagtangka umano si Ibarra na itanan si Maria Clara kaya pinigilan ni Kapitan Tiago ang pagtatanan sa tulong ng mga gwardiya sibil. Samantala, isang lalaki ang nagkausap ni Hermana Puede. Ayon dito, nagtapat si Bruno nagpatunay sa bali-balita tungkol kina Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Bukod dito, may balita pa galing sa isang babae na nakita daw nito si Lucas na nakabitin sa ilalim ng puno ng santol. Kabanata 57. Bibigtis o ang mga talunan. Nakabantay ang mga gwardiya sibil sa harap ng tribunal. Nagbabanta na papaluin ng mga bata ng baril kung sisilip ang mga ito sa rehas. Malungkot ang paligid ng tribunal. Malayo sa tribunal ang pinagdausan ng meeting nung nagplano para sa kapistahan. Ikasyam na nung dumating si Padre Salvi. Sunod na dumating ang isang batang babae na umiyak at may dugo sa salawal. Hinarap ni Padre Salvi ang dalawang natitirang buhay sa mga binihag ng mga gwardiya sibil. Tinanong ni kay Tarsilio Alasigan kung may kinalaman ba si Ibarra sa naganap na paglusob. Iginiit nito na walang kinalaman ng binata, sa halip ay gusto lang nilang ipaghiganti ang kanilang amang pinatay ng mga gwardiya sibil. Dinala si Tarsilio sa libang bangkay kung sana'y nakita niya ang kapatid na si Bruno na puno ng saksak, ang asawa ni Sisa na si Pedro, at si Lucas na nooy may tali pa na lubid sa leeg. Nanatiling tahimik si Tarsilio sa lahat ng tanong sa kanya kaya't pinagpapalo ito hanggang sa magdugo ang buong katawan. Binulungan ni Doña Consolacion ang asawa na ipagpatuloy ang pagpapahirap kay Tarsilio, ngunit hiniling nito na madaliin na lang kanyang kamatayan. Wala pa rin makuhang impormasyon mula kay Tarsilio, kaya ito'y inilublog sa balon hanggang sa umagos ang dugo nito sa ilong at tuluyan ng binawian ng buhay. Sunod namang binalingan ang isa pang bilanggo na si Andong, sinto-sinto na tawag ng karamihan. Tinanong ng nag-uusig kung bakit siya nasa ilalim ng puno ng saging sa tabi ng kwartel. Doon siya pumunta dahil madilim ang lugar na iyon at siya ay walang makakita sa kanya. Nagulat na lang siya nang biglang may nagputukan at natakot nang biglang may humuli sa kanya. Ipinag-utos ng Alperes na ibalik si Andong sa Kapitolyo at doon ay ibilanggo. Kabanata 58. Ang sinumpa. Nagkukulong sa kwarto ang kura at bili nitong sabihin sa mga maghahanap sa kanya na may sakit siya. Inutos naman ng Alperes na dagdagan pa ang nagbabantay sa kwartel. Kahit tirik ang araw ay marami pa din ang nakikiusyoso sa gagawin sa mga bilanggo. Nandoon din si Doray na asawa ni Don Filipo, dala-dala ang kanilang sanggol. Si Kapitana Tinay ay aligagang hinahanap ang nag-iisang anak na si Antonio. Pilit namang umaakyat si Kapitana Maria sa pader upang masilip ang kapal na anak. Nandoon din ang biyanan ni Adong na walang tigil sa kakasigaw na walang karapatang hulihin si Andong sa hasalang pag-upo sa ilalim ng puno ng saging. Maya-maya pa'y isa-isang lumalabas ang mga bilanggo.
Sunod-sunod na lumabas sina Don Filipo, Antonio, kambal na anak ni Kapitana Maria. At sabay na lumabas si Andong at Albina na kasintahan ni Victoria. Huling lumabas si Crisostomo Ibarra na bagamat walang gapos ay napapagitnaan naman ng dalawang gwardya. Napayuko si Ibarra at ipinagpilitan niyang lagyan din siya ng gapos. Ang kalukutan ng lahat ay nauwi sa pagkamuhi kay Ibarra. Kung ano-ano ang masasamang bagay na sinabi sa kanya. Ngunit mananatili lang itong nakayuko at buong mapagkumbabang tinanggap ang lahat ng pang-aalipusta. Kabanata 59. Ang magandang balita tungkol kay Padre Salvi at sa Alpares ay pabor sa militar at sa simbahan. Samantalang ang balita na patungkol sa bilanggo ay laban lahat kay Ibarra. Palim na nagdadalawan at gumagawa ng mga panayam ang mga tao sa probinsya sa mga tauhan ng kumbento. Magkakaiba ang usapan dito. Sa isang kumbento ay pinagbunyi ang papel na ginampanan ng mga pari sa kapayapaan ng bansa katulad ng ginawa ni Padre Salvi. Sa isang kumbento naman ay paksa ang mga mag-aaral sa Ateneo. Nagiging pilibustero daw ang mga hinuhubog ng mga paring Heswita. Ani Kapitan Tino, ang asawa pa nga niya, nagsasabi na imbitahan si Ibarra dahil kung mayaman si Kapitan Tiago ay higit naman mas mayaman si Ibarra. Pangangambahan ni Kapitan Tinchang na baka makulong din ang kanyang asawa dahil sa pag-usap nito sa binata. Dumating ang kanilang pinsan na si Don Primitivo habang nag-uusap ang mag-asawa. Mabuti na lang at dumating ang Don dahil ito ay eksperto sa pagsasalita ng Latin. Sinalaysay nito sa Don ang pagkakabahala dahil minsan nang pinatuloy sa bahay si Ibarra. Ayon sa payo ng Don ay gumawa na daw ng huling habilin si Tino. Nawalan ng malay ang kapitan dahil sa narinig. Muli din itong nagising ng buhusan ng Don ng isang basong tubig. Nagpatayo na ulit si Don Primitivo sa kung ano ang dapat na gawin. Bilin din nitong isara ang lahat ng bintana at pinto at sabihin na may sakit si Kapitan Tino sa lahat ng naghahanap dito. Pinapasunog din ng Don ang lahat ng papeles, sulat at babasahin upang wala nang magamit na panlaban kay Kapitan Tino. Anila ay kuripot daw ang kapitana dahil sa kabila ng pagiging mayaman ay singsing lang na naghahalaga ng 1,000 piso ang binigay dito. Nang gabi ding iyon, nagpadala ng sulat ang Kapitan General na nagpapatid ng imbitasyon sa ilang maninirahan sa Tondo at kalapit na komunidad. Maaaring ito na ang imbitasyon sa kamatayan. Kabilang dito si Kapitan Tinong na nangatog ang tuhod ng sundin siya ng mga gwardiya sibil sa kanilang bahay. Kabanata 60. Ang kasal ni Maria Clara. Ayon kay Don Primitivo ay dapat magpasalamat si Kapitan Tinong dahil sinunog nito ang mga papeles kung kaya't ginulpi lang ito at hindi pinatay. Masaya din naman si Kapitan Tiago dahil hindi ito naanyayahan upang imbestigahan. Pinag-usapan ni Kapitan Tiago at Doña Victorina ang pagpapakasal ni Maria Clara at Linares habang nasa silid ang dalaga. Habang nagpaplano ay puro si Doña Victorina lang ang nagsasalita at tango-tango lang si Kapitan Tiago. Kinabukasan ay maraming dumalo sa selebrasyon. Nandoon ang mga tinitingalang Espanyol at Inchik. Naroroon din sina Padre Salvi, Teniente Guevara at Doña Victorina kasama ang asawa. Si Linares naman ay nagpahuli dahil naniniwala siyang ang pinakasikat ang nahuhuling dumating sa mga pagtitipon. Hindi naman matanggap ng mga kababaihan ang pagpapakasal ni Maria Clara kay Linares. Dinig ng dalaga ang usap-usapan ng mga kababaihan na kayamanan lang ni Linares ang dahilan kung bakit ito magpapakasal. Habang abala ang lahat, nagtungo naman si Maria Clara sa azotea. Natanaw niya ang isang bangka malapit sa kanilang bahay. Ang bangka ay makikitaan ng mga damo na parang galing pa mula sa pagtakas. Sakay ng bangka sina Elias at Ibarra. Saglit na dumaan si Ibarra sa bahay ng dalaga upang ibigay ang kalayaan ng dalaga. Ipinahayag din ni Ibarra ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Ipinagtapat naman ng dalaga ang dahilan kung bakit siya magpapakasal kay Linares. Ayon sa kanya, hindi siya magpapakasal kay Linares dahil sa mahal niya ito. Napilitan lamang siya dahil sa kasaysayang pinanggalingan ng dalaga. Hindi si Kapitan Tiago ang ama ni Maria Clara kundi si Padre Damaso. Hindi pumapayag si Padre Damaso na maikasal kay Maria Clara dahil galit ito kay Ibarra.